So, kanina, napatunayan na ang mga nagkakasala lumalapit sa pari para magkumpisal. Di nasa Biblia nga magkumpisal. Masama ba yun? Hindi. Talagang nagkumpisal ang mga makasalanan sa pari. Bakit sila sa pari nagkukumpisal? Kasi yung mga pari, sila yung tagapamagitan ng Diyos sa mga tao. Yung pari. Ngayon, kaya sila nagkukumpisal kasi ang pari ang channel. In-extend ng Panginoon ng kanyang kapangyarihang magpatawad sa mga pari mismo. Kaya si David lumapit kay Nathan. Nagkumpisal, inamin niya, kumpisal yon. Pangalawa, nagbigay ng absolusyon. Ibig sabihin, biblically napatunayan, ang paglapit sa pare para mangumpisal, biblical. Inamin niya, nasa Biblia yon. Old Testament. Biblia na. Old Testament nga. Sa New Testament, ganun din naman eh. Yung mga occult practitioner, nangumpisal sa mga apostol. Di biblical nga. Magkukunwari pa kasi. Ang dami lang dinaldal eh. Pangalawa, yung absolution. Tingnan mo ha. Ating basahin yung sinasabi. Yung sinasabi niya na kapag nagkasala sa iyo, patawarin mo. Kung hindi nagkasala sa iyo, pag hindi mo pinatawad, damay ka. Hindi yun ang 1:20-23. Yun ang nasa Mateo 6:14 hanggang 15. Palibasa kasi walang alam sa Biblia. Ito, 6:14 hanggang 15 ng Mateo, sabi ganito. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Sa Mateo 6:15, pag hindi ka nagpatawad, damay ka, hindi ka rin patatawarin. Hindi ito yung ibinigay sa 1:20-23. Yan nga sinasabing hindi yan eh. Sa 1:20-23, authority yun, autoridad yun. Tinabasahin natin sa 1:20-23 ha. Anong sabi rito? Ating simulan sa 20:21. Sabi dito, ganito. Pagkasabi niya nito, ito tayo sa 21. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay sinusugo ko rin. So, si Kristo, sinugo ng Ama. Anong ginawa ni Kristo? Nagpatawad ng kasalanan. Reklamo nga yung mga Parisiyo eh. Kasi nagpatawad siya ng kasalanan eh. Ngayon, dahil si Kristo isinugo, siya naman nagsugo sa mga alagad niya. Kayo'y isinusugo ko rin. Pagkasabi niya ito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin ninyo ang banal na espiritu. Saan nangyari ito? Ito ay nangyari sa loob ng kwarto, sa loob ng bahay. Yung bautismo, nangyari yun sa bundok ng Galilea. Yung pag-utos na humayo kayo sa buong bansa, gawin silang aking mga alagad, nangyari yon sa ibabaw ng bundok na nasa Galilea. Yung 1:20-21 hanggang 23, nangyari ito sa loob ng bahay sa Upper Room mismo, sa Jerusalem. Sabi, tanggapin nyo ang banal na espiritu kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao. Sino ang magpapatawad? Sino ang magpapatawad? Ang magpapatawad yung pare. Pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Sino ang hindi nagpapatawad? Yung pare. Sino nagpapatawad? Yung pare. Pero yung kanilang pagpapatawad, yun ay katumbas ng pagpapatawad ng Diyos. Yung kanilang hindi mapapatawad, yun ay katumbas ng hindi mapapatawad ng Diyos. Kaya nga silang ginawang channel eh. At yan ay cross reference sa Matthew 16:19, authority yan. Ano man ang kanilang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. Kung pinatawad nila, pinatawad ka. Kung hindi ka nila patawad, hindi ka pinatawad. Kaya ang kumpisal ng Katoliko, biblical. Sa kanya puro daldal. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalatag
bag, sauce, simbahan. So, ready ka na ba para sa paninindigan mong mali ang kumpisal, bro? Ay, yes po, ready na. Okay. Pag nagsalita ka, your time will start. Okay. Bro, start na po ako. Ito yung mga dahilan ko. May 7 dahilan ako kung bakit ang kumpisal sa pare ay hindi sa Diyos, hindi biblical. Okay? Ito yung mga dahilan ko. May 7 reasons ako kung bakit hindi siya maling aral ito. Unang dahilan ko, hindi ito ipinangaral ng mga apostol o ni Yahushua, kundi pinagtagpi-tagping mga talata para palabasin na ito ay biblical. Kukuha sa Old Testament, kukuha sa iba-ibang talata para pag-isahin at palabasin yung doktrina ng kumpisal sa pare. Yung kumpisal, yes, biblical. Yung pare, biblical, yes. Tapos yung pagpapatawad, biblical, pinagtagpi-tagpi yung mga talata para para palabasin yung aral ng kumpisal sa pare. Pero mamaya, maganda, ilatag nila yung mga talata, ipapaunawa natin kung ano yung konteksto ng talata para maliwanagan yung ating mga kapatid sa kabilang pananampalataya, maunawaan nila kung ano yung kahulugan ng talata, hindi kumpisal. Opo. Pangalawang dahilan, kontra ito sa Ebanghelyo. Oo, kontra sa Ebanghelyo dahil dahil ang Ebanghelyo binayaran ni Yahushua lahat ng kasalanan. Oo, lahat ng kasalanan, yun yung good news eh. Yun yung Ebanghelyo, yun yung mabuting balita. Binayaran niya, walang kulang na sa dugo ni Yahushua, walang kulang, sapat-sapat yun. Maraming talata yan. Maganda rin na minsan matutukan nating pag-aralan yung Ebanghelyo para maunawaan natin kung ano ba ay ang meaning ng Ebanghelyo na kung saan pinalalabas na kulang ito at ang pupunan nito yung pare. Oo, kulang yung ginawa ni Yahushua sa Cross of Calvary. Ang magpupuno nito yung pare. Isang malaking kalapastanganan yan. Napakalaking kalapastanganan yan. Pangatlong dahilan ko, ang kapatawaran ng ating kasalanan ay sa pamamagitan ng bautismo. Acts 2:38. Dahil ang bautismo, sa kanyang kamatayan, tayo binabautismuhan sa kanyang kamatayan para ibihis natin sa Yahushua ang makita yung kanyang kabanalan, hindi yung karumihan natin. Yun yung kapatawaran ng kasalanan. Kaya yung authority na sasabi nila, tumutukoy yun sa bautismo. Tapos, sasabi nila, yun. Ang inaring ganap lang na ang saserdote lang ang matuwid. Parang ganoon parang pinapalabas nila ang saserdote lang, yung mga pari lang ang matuwid. Ang nakatanggap ng Holy Spirit para sila ang may karapatan lamang magpatawad at hindi kasama yung lahat ng sumasampalataya ng tama at totoo at tumanggap din ng Holy Spirit sa Day of Pentecost, lahat yun tumanggap eh. Lahat yun nananampalataya. Kaya lahat yun ay may karapatan magbautismo at mag-execute ng bautismo para tayo ay mapatawad. Yun ang meaning nun eh. Pero pinalalabas nila sa aral ng kumpisal na ang banal lang, ang matuwid lang yung pare. Kaya sila lang ang may karapatang mamamagitan. No? Mamagitan saan? Sa tao at sa Diyos. Parang ganun pinalalabas nila. Hindi ganun, maling pagkaunawa sa mga talatang ibibigay nila mamaya. Maganda, isa-isahin natin yan. Sana mahaba yung oras. Sa idin natin, lahatin natin lahat ng talata, isa-isahin natin lahat ng talatang binibigay nila para maunawaan natin, hindi kumpisal to. Hindi kumpisal sa pare. Oo. Pang-apat, isa lang ang ama. Diba? Tumatawag sila, pag nagkukumpisal sila, Father. Isa lang ang ama. Isa lang tagapamagitan. Lalapit ka sa pare para mamagitan sa kasalanan mo sa Diyos. Isa lang tagapamagitan, isa lang ang ama, isa lang ang hukom. Alam ba ng pare ang iniisip ng tao para maghusga siya kung karapat dapat itong taong tumbigan ng absolution? Mali. Isa lang ang hukom. Isa lang ang tagapagligtas. Hindi ka malilitas kung hindi ka lalapit sa pare. Meron ako mababasa, lumapit tayo sa throne of grace. Yes, meron. Pero lumapit ka sa pare, para magkumpisal,
para maligtas. Tagapagligtas na ngayon ng pare. Malaking pagkaligaw to. Malaking pagkaligaw. Walang pwedeng humalili. Walang pwedeng humalili kay Yahushua. Walang pwedeng humalili. Okay? Panglimang dahilan ko, ang aral ng kumpisal sa pare ay nagpapatunay na ang Roman Catholic Church ay nasa ilalim ng kautusan. Bakit? Bakit? Kasi ipinalit nila ito sa ginagawa ng mga Hudyo taon-taon sa templo ng paghahandog para mapatawad sa ating mga kasalanan. Yung mga Hudyo pupunta sa templo para mag-alay taon-taon para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Nagko-confess sila. Papansinin mo, obserbahan nyo mga talata ibibigay niyan tungkol sa paghahandog sa templo. Bakit? Kasi katunayan to na sila ay nasa ilalim ng kautusan kasi tinuloy nila yung ginagawa ng mga Hudyo taon-taon, iniban lang nila ang proseso para hindi mahalatang nasa ilalim pa rin sila ng kautusan. Pero anong kahulugan nito? Kapag ikaw nagkasala, hindi ka nakalapit sa pare, impyerno ka, ganun din naman yung ginagawa ng mga Hudyo sa templo sa sinagoga, sa templo para mapatawad sa kasalanan. Walang pinagkaiba. Iniba lang ang proseso, pero yung mensahe parehas na parehas. Kaya nasa ilalim pa rin sila ng kautusan Nagpapatunay na nasa ilalim sila ng kautusan. At ito pa may mga naririnig ako sa kanila, pang-anim na dahilan ko, ang grace hindi tumutukoy sa kumpisal sa pare May mga naririnig ako na parang state of grace, may sasabi silang ganyan tungkol sa grace. Para manatili ka sa grace, ang tawag ito? Magkumpisal ka. Iniiba yung kahulugan ng grace. Ang linaw ng ibig sabihin ng grace ng biyaya. Ito'y regalo, binigay ng walang bayad, sumampalataya lang tayo. Pero yung sampalataya, linawin ko lang sumasampalataya ng buhay, tama at totoo. Kasi may patay na pananampalataya. Kaya wag niyo ako paparatangan na yung pananampalataya, lahat ng nananampalataya approve sa akin o pinaniniwalaan kong tama, mali. Maling ganon. May isa lang ako pinaniniwalaan pananampalataya, yun yung buhay, totoo at tamang pananampalataya. Maraming talata yan, okay? Kaya wag ako paratangan sa bagay na yan, ha? Okay? Pang-pito, sa pamamagitan ng kumpisal, sa mga nakikinig, hinihikayat ang tao maging hipokrito. Bakit hinihikayat ang tao maging hipokrito? Kahit labag sa kalooban mo, lumapit ka sa pare. No, kahit labag sa kalooban mong humingi ng tawad, i-confess ay iyong kasalanan, gawin mo pa rin yan dahil ika-impyerno mo. Di ba? Ano ibig sabihin? Gumagawa sila para maligtas na kung saan yun ang nasa ilalim ng batas Yun ang meaning ng nasa ilalim. Gumagawa ka para maligtas. Mali. Gumagawa, dapat ang grace. Pag nasa under ka ng grace, gumagawa ka dahil ligtas ka na. Bunga ng Holy Spirit na natanggap mo. Bunga ng pagmamahal mong nagahari sa puso mo. Yun yung katugumpayan ng pagbili ni Yahushua sa atin. Pag-aari tayo ni Yahushua, wala tayong ibang magagawa kundi lumakad sa kanyang kautusan. May talata ako mamaya ibibigay ko. Nasa pangalawang presentation ko pa yun Kaya hindi ko pa ma-quote sa inyo. Palalakarin ka niya sa kanyang kautusan. Ang magpapalakad sino? Ang Diyos. Hindi yung sariling effort natin. Bakit? Kasi nga, ang ibig sabihin nun, nasa ilalim ka ng batas, nagpapakabanal ka, nagpapakamatuwid ka, para ikaw ay maligtas at walang maliligtas sa ganun kasi dapat perfect mong matupad ang lahat ng kautusan na kung saan walang ni isang tao ang nakatupad nun. Ang tumupad nun si Yahushua sa Cross of Calvary. Kaya lahat ng kasalanan, past, present, tsaka future ay binayaran ni Yahushua. Walang labis, walang kulang. Okay? Lahat ay bayad. Okay? Lahat ay bayad, wala nang kulang. Hindi kailangan ng pare para punan yung hindi mababayaran na Yahushuang kasalanan. Kumbaga, binayaran yung utak mo, expired na
'di ba? Expired na nung tinanggap mo si Yahushua, hanggang doon lang yung binayaran. Bahala ka na sa buhay mo, mga Katoliko, bahala na kayo sa buhay nyo. Pagkatapos yung tumanggap kay Yahushua, yun lang ang binayaran ni Yahushua. Sariling sikap na parang magbabalik kayo sa Hudyo, babalik kayo sa sinuka nyo. Ano yung sinuka? Kautusan. 'Di ba? Sinuka nyo yung maligtas para sa sundin ng kautusan para maligtas. Yun yung sinukan natin eh. Babalikan natin yung suka na yun. Okay, sige. Time na pala. Thank you. Okay. Brother Angel? Balik po tayo sa dati sa premise natin bago tayo dun sa main question natin about the confession. Muli, lahat ng mga paliwanag mo kanina pa, wala kami nabasa, nabatayan mo sa lahat ng mga paliwanag mo. Muli, itatanong ko lang po, kagaya ng dati, itatanong ko, saan galing authority mo para magpaliwanag na ang kumpisal at mag-absolution ng pare sa New Testament ay wala? Lahat ng mga paliwanag mo kanina, saan nanggaling yung authority mo yan para paniwalaan ka ng tao? Yung katulad ng natanggap ng mga apostol na Holy Spirit, yung hiningahan sila, bumaba yan sa Day of Pentecost, nakatanggap lahat na nabautismo sa pangalan ni Yahushua, natanggap nila ang Holy Spirit at nangaral sila, naging saksi sila mula sa Jerusalem, Samaria, Judea, hanggang sa dulo ng lupa. Yun yung authority, galing sa nag-iisang espiritu. Diba nababanggit ko sa inyo kaibigan, lahat ng interpretation namin, lahat ng pagbabautismo namin ay dahil nakatanggap kami ng banal na espiritu. Yun yung authority, yun yung susi na ibinigay sa amin para kami ay magkaroon ng pagkaunawa, ng otoridad para magbautismo, hindi para magpatawad ng kasalanan ha. Ang authority, kaibigan, may limitasyon. Hindi mo pwedeng humalili ka sa Ama, humalili ka sa tagapamagitan, hindi ka pwedeng humalili sa isang tagahukom, at tagapagligtas, hindi ka pwedeng humalili. Kaya nga minsan tama yung paratang ng SDA na Vicar of Christ daw ang pare eh. Bakit? Humahalili na siya siya na yung pumapalit sa anak ng Diyos. Bro Jando, may limit ba yung sagot o wala? Clear na tayo, brother Angel. Sige, follow-up question. Kung mo nasagot na yung tanong, next question. Hindi, yun nga yung sinasabi natin. Sa mababasa, saan natin mo, kasi doon tayo sa confession nga, no? So sabi mo, saan ang galing ang authority mo sa Espiritu? Tama? Yes. Sabi mo? Yes, so. Okay. So, dati, di ba dati sabi mo, self-interpretation ka lang? Premise lang to, nabanggit ko kasi pinipilit nyo akong sabihin yun dahil hindi lilipat yung pinaparatangan nyo ako, pinagbabawalan nyo ako maging malaya sa pahayag ko. Kaya ako inamin na self-interpretation na galing sa Holy Spirit. Kaya lagi ko dati sinabi mo self-interpretation ka, tama? Kasi pinipilit nyo yung sabihin ko yun. Kaya pinagbigyan ko na lang kayo para matuwa na lang kayo at matuloy mag-proceed tayo sa discussion. Totoo naman talaga yun eh. Tuloy, ano question po? Talaga, babawi ka pa. Sige, next question. Okay, so balik tayo sa ano ba talaga ang topic mo? Naguguluhan ako kasi sabi mo kanina, the topic is malinaw ang topic ng malinaw ang topic ni Bro Jando, sabi ni Bro Jando is ang topic pamamaliin ng kumpisal sa pare. Yun ba yung topic mo talaga o yun ang topic niya. Yung absolution. Bakit ngayon may confession sa pare? Bakit mali? Kung meron naman, hindi ko maintindihan. Ano ba talaga topic mo, bro? Mali ang kumpisal sa pare o ano ba? Brother Angel, walang ganong napag-usapan. Basta sabi, tungkol sa kumpisal. Pagkakaunawa ko, kaibigan, ang pamamalian ko, yung aral nyo sa kumpisal sa pare na nagbibigay ng absolution. Wala namang problema magkumpisal sa pare eh. Hindi yun ang masama. Ang masama, sila ang nagbibigay ng absolution ng pagpapatawad na kung saan humahalili siya sa anak. Brother Angel, ito ang sabi niya sa kanyang chat sa akin, pwede po ba uli makipagtalakayan ang topic kumpisal? So kumpisal, sige. Kumpisal, sige. Yun. Kumpisal, bakit sinabi niya? Ang daming dagdag, bro. Parang iniba niya. Ang dami mo nang dinagdag ngayon. Kumpisal na sinabi mo. Sabi ko, sige, kumpisal. Yun, tapos. Jando, mahabunta ka sa absolution eh. Yun na kaya labo mo bro Mark kanina ka pa nakumpisan lang talaga pero napunta ka sa absolution, sa baptism. Brother Angel,
may kabuluhan ba ang kumpisal sa pare kung walang absolution? Ayon sa ano nyo, sa inyong stand, kaibigan, mga lahat ng 4 punto, may kabuluhan po ba ang kumpisal sa pare kung walang absolution? May kabuluhan ba yan? Kaya alam ko, understood, hindi naman na kayo mga grade 1, grade 2, grade 3 para hindi ko ipagpalagay na kasama ang absolution doon. Kasi nga, yung absolution, natural, may kabuluhan lamang yun kapag yung kumpisal, may kabuluhan kung may absolution. Ewan ko lang kung ba't nyo itinatanggi ngayon? Para lang Hindi yan tinatanggi. May kabuluhan yan, pero specific kasi ang topic kumpisal. Hindi yung topic ang tinatanong ko, bro, no? Napakalinaw ng topic mo kasi dapat sinabi mo sa topic mo ang kumpisal na may absolution. Wala ka namang na may absolution, na may baptism, yun na ibig sabihin para sa akin. Wala namang ganun, bro. Malinaw ba, bro, dyan doon topic? Kumpisal lang, tama? Confession to the priest lang ang tututulan niya? Yes bro, kumpisa lang sinabi niya sa chat. Tapos kung idadagdag niya yung absolution, nabasa na sa 2 Samuel 12:13, nagbigay ng absolution si Nathan kay David. At hindi lang yun bro, meron na nga, napakalino na lahat ang mga sagot, may batayan. Even sa one... Patunayan, kanina pa napatunayan. Kanina pa napatunayan, kaya ano pa topic niya? Padre Danjo, balikan ko yung 1 Samuel, sabi mo. May nalimutan akong ipaliwanag doon. Okay lang po ba? Para maintindihan yung mga nakikinig. Tanungan to. Matatagalan tayo niyan, bro. Mamaya na, Padre Angel, itanong mo yung sa 1 Samuel. Di ba kalakasan? Bro, pagkatapos ni Brother Angel, ako ang magtatanong sa'yo. Sige. Gusto ko yan. Sige, Brother Angel, continue. Confession. Ngayon, so tanggap mo ngayon na ang confession sa mga apostol ay biblical sa New Testament. Tama o hindi? Yes, biblical. Di ba na malinaw sa pahayag ko? Sa presentation ko pa lang, biblical ang confession, ang pare, at ang forgiveness. Pero wala isang talata. Hindi, biblical ba o hindi? Anong walang... Yes, pero walang isang talata. Kaya nag-invent kayo ng katuruan. Ano yung binasa kanina? Confession, nag-confess sila sa kay John the Baptist, nag-confess sa ang dami mong nabasang confession sa mga apostol din kay Juan. Anong walang talata? Ano ba pinagsasabi mo, bro? Kanina ka pa. Ang dami yan talata. But Angel, ito yung 1 Samuel na nag-confess tapos binigyan ng absolute. No. About New Testament. Sabi mo akala ko yung sa 1 Samuel sayang. About apostle, yes. Napakaraming talata. Ngayon, tinutubulan mo na hindi. Magbigay isa para mapaliwanag natin talata. 1 to 5 kanina. From paulit-ulit na lang yung Mark chapter 1 verse 5 kanina. Basahin ko ulit, kaibigan ha. At nilalabas. Okay. No. That's fine. Kasi confession ang pinag-uusapan. Anyway. Confessing, sa English nga, confessing their sins. Yes. Pero wala sinabi kay John. Basta nag-confess lang sila ng kasalanan. Kasi ang baptism naman, humihingi ka ng tawad eh. Kami, kaibigan, pag binabautisman, humihingi kami ng tawad bago kami bautisman. Lahat kami nananalangin. Isa-isa kami nananalangin na humihingi ka ng kapatawaran. Kasi isa-isa kami ilulubog sa tubig in the name of Jesus. Nung tinanong binautismuhan ba si Kristo, humingi siya ng tawad? Ay, iba si Jesus. Huwag mong pagkaparehasyon. Okay, kaibigan. Tuloy, anong next question? Yes, no. Wala kasalanan si Jesus. Sabi mo, okay. Sabi mo kanina, pinagtagpi-tagpi ng mga Katoliko, mali-mali, pinagsama-sama para mapatunayan may kumpisal sa parit, may absolution. Ngayon, sabi mo, pinagtagpi-tagpi. Patunayan mo walang tagpi-tagpi. Saan mababasa sa Biblia? Sabi mo kanina na hinihikayat ang mga taong maging hipokrito tungkol sa kumpisal sa pare. Saan sa Biblia? Letra por letra. Siguraduhin mo walang tagpi-tagpi yan at may biblical kang batayan. Teka lang ha. Walang tagpi-tagpi ha, hipokrito. Kaibigan, inaalala ko yung verse, kaibigan. Sandali, sa ko ba nakita yun? Sandali ha. Kanina ka pa walang naalala ba? Tapos na maghanda ka eh. Pinasayang mo yung oras na kakaisip eh. Aminin mo na, wala kang alam sa Biblia. Aminin mo na bro sa mga tao, wala kang alam. Kanina ka pa. Pag na-pressure ako, lalo ko wala kang alam sa Biblia bro, wag mong ipilit ang mga interpretation mo na mali-mali. Di ba bro Angel, pag nasa'yo ang Holy Spirit ang gagabay bro Angel? Akala ko pala sa Holy Spirit ka. Dapat matalino kapag dating sa Bible verse. Kaya ibabalik yung tanong, kaibigan. Ibabalik ko. Tama bang? No, I am the one who's questioning you right now. Ako ngayon ang sagot ko,
Okay, ang sagot ko ganito. Wala akong talata, hindi ko mahanap, pero kung ibalik yan, i-message ko na si Father Danjo, patutunayan ko may talata. Kanina ka pa walang talata eh. Kapag napipilitan Sabi mo tayo sa ating espiritu gagawin. ka. Another yun. question. Sige, next question. Sabi mo Patutunayan ko yan, kanina, i-message ko yan si Father Danjo. walang mababasa na hindi kailangang dumaan sa mga pare. Sabi mo kanina, saan sa Biblia mababasa yun muli? Walang tagpi-tagpi. Biblical verse, bawal wag nang kailangan dumaan sa pare sa kumpisal. Saan mo babasa yun? Kaibigan, hindi kasi nakikinig kaibigan. Wala akong sabing, huwag kayong lumapit sa pare o mag-confess. May sabi ko nga, ang daming ang talata niyan. Ang sinasabi ko kaibigan, yung absolution. Ba't ka pa nakipagtalakayan? Confession, kumpisal na sabi mo. Ang nagbibigay ng kapatawaran na humahalili na sa Son of God. Kaya nga tama. Iniba na. Parang, ang pare ang 666 ang Antichrist, ang Pope. Napunta Bakit? sa Antichrist. Humahalili na eh. Teka, hoy, napunta ka na sa Stop. Ano ba naman to? Hinayaan ko lang kung saan na tumatalon. Kaya sabi ko, orasan mo yun. Wait lang ha. Brother Jando, kaya ako hindi pala malinaw sa mga kausap ko. Ang tinatanggihan ko sa kumpisal, yung ang pinaka-essence na mali ang kumpisal sa pare. Alam mo ano yung pinakamali doon? Ang paglapit sa pare. Yung nilang pagpapatawad dahil kung niloloko sila nung nagkukumpisal sa kanila, susunod ang Diyos. Ang Diyos sa kanila kahit niloloko sila. Bro, hindi yan ang turo Hindi ng yan ang topic. Hindi yan ang turo ng Katoliko. Mali, ang magkumpisal. At hindi yan topic. Absolution din eh. Ang topic mo, kumpisal lang. Brother Angel, klaruhin natin to kasi tinitira tayo hindi ukol sa ating tunay na turo. Brother Angel, yung mangungumpisar, Brother Angel, na nagsisinungaling, yun ba ay makakatanggap ng validong pagpapatawad o hindi? Hindi. Sinungaling nga eh. Di invalid ang confession nun. Hindi. Ano ba bro, Mark? Hindi mo turo yung confession. Wag kang magbigay ng interpretation. Next question ko, Brother John. Wait lang. Wag kang magmarunong umbaw sa turo namin. Sa turo namin yan. Halimbawa, may kasalanan kami na ayaw namin i-confess kasi nahihiya kami. Ibig sabihin, nagsisinungaling kami sa confession. Lahat na kinumpisal namin, invalido yun. Yan ang turo sa amin. Ito yung tanong ko, kung yan ang stand mo kung hindi ba mapatawag. Wag mo kami turuan sa aral namin dahil alam namin ang aral namin. Kaya nga tatanungin ko Brother Jando, para malinawan yung mga nakikinig sa inyo. Halimbawa, ako nagsisinungaling ako, nagko-confess ako, pero hindi totoo yung sinasabi ko. Sabi nung pare, pinatawad ka. Sabi, invalido. Sinungaling yung pare yung pinatawad ako? Pero hindi pala pinatawad? Bet alam ba ng pare na nagsisinungaling ka? Hindi ang pare ang nagsisinungaling. Tumahimik ka muna. Hindi ang pare ang nagsisinungaling. Ikaw mismo. Nagsisinungaling pare. Ang kumpisal mo. Tapos, ay bro, Mark, Bro, Mark, para maunawaan mo, kaya nga sabi ko kanina nung nag-stand ako, hindi yan special gift na parang malalaman ng pare ang kasalanan mo. Kaya nga sabi ko sa iyo, office yan, tungkulin ng pare, pa may lumapit sa kanila, patatawarin. Tungkulin nila yon. Pero hindi nila tungkulin na alamin na yung nababasa nila na nagsisinungaling ka o hindi. Kaya nga tungkulin eh. Alam ko rin lahat sinasabi nyo eh. Yung sinasabi mo, alam mo ba dapat mo dinidiktahan yung turo namin? Magtatanong ako, Brother Junray. Brother Jando. Halimbawa, yun nga, katungkulan niya. Hindi ko ang natatanong. Si Brother Angel ang natatanong. Brother Angel, go ahead. Okay, malinaw. Diyos ko, ano ba yan? Wala lahat sa Biblia, mga pinagsasabi ni brother kanina pa. Okay, bawal ang tagpi-tagpi. Ngayon, challenge na lang, last, no? Malapit na oras, bro. Ganito na lang, challenge kita, bro. Ang sabi mo kanina, walang mababasa na pinapalapit sa pare, pagkatapos lapit sa pare, mapatawad din ang kasalanan nila. Tama o hindi? Yes, wala. Walang sa Old ganon? Testament meron. Kung may Old Testament, kung may mababasa ako. Basta ka, kaibigan. Basta ka. Kung may mababasa ako na ng isang apostol, turo niya, lumapit kayo sa pare para sa mga kasalanan nyo at para sa kagalingan ng kasakitan nyo at para sa kasalanan nyo pagpapatawad. Pag may nabasa ako, letra for letra, bro, na may pagpare, and then may pagpapatawad ng kasalanan, aaminin mo, so babalik Katoliko ka na.
Alam ko yung talata mo, panalangin ng mananampalataya yan, tsaka panalangin ng matuwid yan, kaibigan. Hindi dahil sa saserdote ka or ano, sino. Wala nga saserdote sa talata na yun. Mali ang ano mo, ang ibig, ako nagtatanong bro, sandali, sasagutin mo ba ang challenge ko o hindi? Sige, kasi sandali lang kaibigan ha. Linawin ko muna. Lahat tayo kasi saserdote, lahat tayo saserdote. Walang special na napunta sa saserdote, bro. Jando, pakikata nga ang alalali. Brother Angel, 'di ba nabanggit diyan yung panalangin ng mananampalataya. Time. Elder sa church ang pinapatawag diyan, elder sa church, hindi common priest. Basahin natin. Bigyan mo talaga. Basahin mo sa King James mo dyan yung 5:14 kung elders ba yan o common priest. Sige. Basa muna tayo ng talata James ng Biblia. 5:14. James 5:14. KJV. Tingnan natin sa James 5:14. Ganito ang ating mababasa. May all is any sick among you? Let them call for the elders of the church. Ano yung elders? Lahat ng yung mga So lahat kayo elders? Ikaw na ba dyan daw? Di butata na naman siya. Hindi, kaibigan, ito. Babasahin ko, kaibigan, ha? Ay, binasa na ni Bro Jando Sandali lang, kaibigan. No? At ang panalangin ng okay? Ang ipanalangin nila siya sa pahiran ng langis, okay? O sino mapapahid ng langis? Elders hindi. Ay, maliligtas, panalangin. Sino yung mapapahid ng langis? Elders hindi. Ikaw, hindi ka mananampalataya? Sino kayo tatawagin? Sino magpapahid ng langis? Yung elder ba daw o hindi? Kaya pinatawag yung elder, syempre, mas bihasa sila. Kaibigan, tingnan niyo yung talata. Sige, wait lang. Brother Angel, magre-rebat ka ba? Sandali lang, kaibigan. Diba sabi dito, dahil sa panalangin ng taong matuwid. Kung minari akong matuwid na ako. Isip mo lang yun. Kaibigan, sino gusto mo magdebate sa akin na naman hindi ka matuwid eh. Tayo, debate tayo bukas about sa matuwid. Sige. Sige. Teka, may debate ako bukas. May debate wala dyan doon. Inaring matuwid ha. Pag ito, napatunayan ko, Brother June Ray, na kayong mga Katoliko, kapag hindi kayo inaring matuwid, wala kayo sa grasya, at pag ganun, pag wala sige, sa Lunes. Sa Lunes tayo. Sige, sa Lunes kasi may debate dyan doon bukas eh. Itong kumpisal na to, giba na to ha. Kasi, giba? Wala kang nalay tayo. Dati sa sardote. Hindi, dyan daw, saglit lang. Giba na daw. Hoy, saglit lang. Anong giba? Ang topic mo, una, sabi mo, ang confessions, mali yung lumapit sa pare, tapos inamin mo ngayon kay Bro Angel. Sinabi ko ba na bawal lumapit sa pare? Dahil sa absolution, kaibigan. Ano na absolution? Bakit ka lalapit? Common sense naman, kaibigan. Bakit ka lalapit? Trip-trip lang? Hindi. Dahil humihingi tayo ng absolution. Kaibigan naman, kung magbabamahalan kayo dyan, Sige na, Brother Angel. Anong gusto mo, Brother Angel? Mag-rebat ka ba o magpapakat ka? Siguro magtanong siya ng mga 5 minutes and then rebat ko ulit. Si Marco tanong ako. Hindi. Para fair. Mag-rebat ka na lang 10 minutes. Ako? Mahaba na yung... Okay, sige. Gawin na lang natin 5 minutes. Gawin natin 5 minutes. Ang rebattal mo, gawin 5 minutes. Yun lang ha. Okay, gawin 5 minutes ang rebattal mo. Sige, go. Yes, bro. Okay, maraming salamat po sa Diyos at salamat sa iyo, bro. At least napunta ka rito at nalaman namin na wala ka palang alam sa Biblia. So, ang ginagawa mo, kanina ka pa namin hinahanapan ng mga batayan mo, sa mga paliwanag mo, nakalimutan mo. Yun. So, sa susunod na makipagtalakayan ka, bro Mark, no? Sabi mo, walang personalan nito, no? Tayo nag-aaral lang kung sino talaga may alam sa Biblia. Okay? At sabi mo kanina, common priest, basa ka ng basa, Pentecoste. Ang Pentecoste, bro, kinausap nun, ang pinuspos ng Espiritu, apostol. Hindi ka apostol, Mark. Anong connection mo doon? Binasa mo lang, ikaw na? Paano nangyari yun?
nakabasa ka ng apostol, bumaba ang banal na espiritu, at sasabihin mo, ikaw yun? Ha? Doon naman sa unang Pedro, 2:5, doon sa lahat ay mga maharlikang pari, binasa mo yun. Anong connection mo doon? Hindi ka naman pari. Hindi ka binautismuhan ng pari. Anong connection mo doon? Lahat yun guni-guni. Bakit? Kasi wala kang connection nga. Hindi mo nga, yung mga binabasa mo, hindi ikaw yun. Layo-layo, 2,000 years ago pa yun. Binasa mo, sasabihin mo, ikaw yun? Ha? Napuspos ka ng espiritu dahil binasa mo, napuspos ng espiritu yung mga apostol? Paano ikaw yun? Apostol lang napuspos ng espiritu, hindi ikaw? Kalapas tanganan yan, bro. Ikaw ang nag-misinterpret na mali-mali. Wala ka pang batayan. Ni tagpi-tagpi nga wala eh. Ni isang tagpi wala. Bakit? Ni isang talata na ang mga pare ay bawal mag-umpisal sa pare at mag-absolusyon ng pare. Bawal. Walang talata. Guni-guni. Wala kang authority, bro. The church is the pillar and foundations of the truth. Walang Bible alone. Hindi nga sa Bible. Kahit Bible alone, bagsak ka. Bakit? Wala kang Bible batayan. Bagsak ka sa lahat, bro. Mula kanina ka pinakipakinggan. Ang yabang-yabang mo pa magsalita ganito. Hipokrito, ginagawa namin hipokrito. Sino hipokrito dito? Nagbasa ka ng Biblia. Ang kausap, apostol. Ikaw sabi mo, ikaw yun. Paano nangyari yun? Ngayon ka palang pinanganak? Ang binabasa mo, bro, 2,000 years ago pa yun. At nabasa ka ng mga pari-pari. Nangyarinig kang pari, ikaw yun? Paano ka naging pari? Hindi ka na nga binautismo ng pari? Guni-guni, bro. At sabi mo, banal ng espiritu. Saan mababasa si Mark Umbaw ay puspos ng banal na espiritu? Saan? Guni-guni na naman. Bro, isip ka. Mapapahamak pati kaluluwan ng mga anak mo dito, mga pamilya mo, bro. Bakit? Kasi mga misinterpretation, basa ka tapos sabi mo ikaw. Babasahin mo ikaw. Paano ikaw nga yun? Alam mo ba konteksto ng Biblia? Hindi mo nga alam ang mga talata, sasabihin mo ikaw. Binasahan ka namin ng talata, ayaw mo lahat tanggapin. Gusto mo, interpret mo pa. Ikaw nag-i-interpret. Hindi na nga kailangan interpretin eh. Nakalagay na nga, word for word. Ini-interpret mo, mali-mali. Pag naman tinanong ka, wala ka naman mabigay na batayan, bro. Ano ba pinaggagawa mo sa buhay mo? Hindi ka magbago, hindi ka mag-isip-isip. Wala kang authority, bro. Magmula founder, magmula nag-compile ng Bible, ang mga Katoliko, sila lang magpapaliwanag. Tapos, ikaw nagpapaliwanag. Saan galing authority mo? Wala nga sa Biblia na si Mark Umbaway ang authority galing sa Espiritu Santo. Wala nun. Pagbigyan mo ko ng talata, Mark Umbaw, napuspos ng Espiritu ayon sa Biblia, magbo-born again ako. Wala eh. Wala kang batayan, bro. Hindi mo mag-isip-isip ka ngayon din. Saan galing ang lawa pinag-iisip mo? Mayroon ba nagturo sa'yo? Hindi rin pare. Mali-mali interpretation ng pastor. Minana mo lang yung mali-mali interpretation nila. Hindi galing sa iyon, sa pastor mo, bro. Biktima ka lang. Mag-isip-isip ka, mga pinagsasabi mo, sasabihin mo, ligtas ka na. Pero bakit may confession? Sabi mo, ang gulo. Di ko ligtas na, yung confession, tanggalin mo na. Ligtas ka na nga eh. Pero sinasabi mo, yung confession, mayroon. Hindi ka paligtas. Bakit may confession pa? Naintindihan mo ba yung pinagsasabi mo, bro? Mali-mali mga aral mo, kanina ka pa. Tinatanong kita ng batayan mo, wala kang maibigay. Ni isa. Tapos iniba pong ba yung topic? Ang topic, kumpisa, napunta ka sa absolution at saka binyag. Kapag naiipit ka na sa mga talata, absolution, napunta ka pa sa 666 kay Pope. Bakit? Ipit ka eh. Ipit ka sa mga talata namin ng batayan. At bro, hindi ganun kaligtasan, nagbasa ka, ikaw na, walang ganun. Di sana lahat, sina Brother Eli, nagbasa, Peds, lahat yan, ligtas, nagbasa yun eh. Di lahat pala, kahit kami nagbasa, di puspos din kami. Huwag mo sarilinin ng sinasabing puspos ka, hindi ikaw ang tinutukoy sa talata. Hindi ikaw yon, hindi ikaw, huwag mong ipilit, ikaw yun. Sige na. Gawin na lang natin 5 minutes yung tanungan kasi 10:37 na. Okay. Yun. Okay. Mark, ikaw naman mo tanong sa kanya. Tanong ka, bro. Unang tanong ko, kaibigan, may sinabi ba ako na binabaan ako ng Holy Spirit, apostol na ako? May sinabi ba akong ganun? Meron o wala? Sabi mo, ikaw, binabaan ako sa Espiritu galing ka mo kasi ha, yung mga apostol binabaan, di apostol yun, hindi ikaw. Bakit ako? Bakit sinabi mo ikaw? Kaya kapuspos ng Espiritu, yun ang batayan mo, bro. Next question. Diba?
Tama ba? Yung nabatayan mo? Yung apostol? Yes. Pentecostes? Oh, Yes. sino binabaan? Apostol o ikaw? Lahat ng nabautismo sa pangalan ni Yahushua at nabautismo ako sa pangalan ni Yahushua. No, yung talatang yun, sino binabaan ng Espiritu? Lahat Apostol na o ikaw? nabautismuhan. Lahat na nabautismuhan Yung sa pangalan ni talatang Yahushua. sinasabi mong Pentecostes. Sinong binabaan? Ikaw o apostol? Wag mo kong turuan ang sasagutin ko. Makinig ka kung ano sagot ko. Tinatanong Malian kita. mo ako. Yung talatang binabanggit mo. Time pause muna. Yes, bro. Umbaw. Ang Mike, Nanliligaw eh. Umbaw. Oh yes, nakikinig ako. Mihingi siya ng sagot na responsive sa kanyang tanong. Doon sa binasa mong talata sa Gawa 2, binabaan ng Holy Spirit, sino ba daw binabaan doon? Ng apostol o ikaw? Apostol at lahat ng nabautismo sa pangalan ni Yahushua at mga mababautismuhan pa sa mga darating na panahon sa pangalan ni Yahushua, yun ang binabaan ng parehas. So, for clarification lang muna, saan sa Gawa 2 mo nabasa na bababaan doon sa Gawa 2 yung mga magpapabautismo pa to sa future? Saan mo mabasa sa Gawa 2? Na may bautismong salita doon. Sige nga, dagdag na naman eh. Sige daw, patunayan mo yung sinabi mo. Sa Acts 2:38 wala, 'di ba? Hindi, Pero doon bumalik sa sila. Doon sa Pentecostes ba nakasama doon yung sa future? Syempre. Saan? Patunayan mo saan? Kapatid, ang linaw ng talata, 'di ba? Ang pangako nito, sige, sandali. Brother Jando, wait lang. Babasahin ko sa iyo. Maganda lang yan. Biktima eh. Acts na, teka, makinig ka. Wag ka muna. Pentecost tayo ha? Pentecost ha? Yes na yes. Sige, Pentecost, go. Acts 2:38. Ang sabi sa 38. Hindi naman Pentecost yung 2:38 eh. Magsisinungaling Pentecost ka. bro, yung sinasabi mo Pentecost. Pangangaral na yun eh. Pangangaral na yung 38 eh. Ang layo Lumayo ka na naman. Wala kang alam sa Biblia talaga, bro. At saka Brojando, sabi niya Brojando, lahat to. 2:38, hindi Pentecost to. Acts 2:38, hindi Day of Pentecost to. Hindi Day of Pentecost yan. Hindi wala kang alam sa Biblia. Hindi Day of Pentecost yan, bro. Diyan pa lang, palpak ka na. Palapasin ko kayo, pero Brojando, Brombaw. Wala kang alam sa Biblia. Bro, Angel, may lilinawin lang ako, isa lang. Sabi mo Mark Umbaw, lahat na nabautismuhan. ang panindigan niyo ang Aaron hindi Mark Umbaw. Bro Mark, sabi mo lahat ng nabautismo sa pangalan ni Panginoong Jesucristo nagkaroon ng Holy Spirit? May prerequisite ako diyan, kaibigan, di ba, sa osas ko. Malinaw, di ba? Nananampalataya ng totoo at tunay muna. Hindi, sabi mo lahat na sabi mo lahat na nabautismuhan. Lahat na nabautismuhan sa pangalan ni Kristo may espiritu, sabi mo yan eh. Alam mo yung stand ko, kaibigan. Hindi ko alam yung stand mo, sinabi mo lang kaganina, narinig ko, sabi mo. Siyempre, hindi ko lahat ng stand ko, mababanggit ko rito. So, ano yung sinabi mo kaganina, ganito? Sabit lang, nakinig ka muna, sabi mo ganina ganito. May Holy Spirit ka kasi tinanong ka na hindi about Holy Spirit, sabi mo, may Holy Spirit ka kasi nabautismuhan ka sa pangalan ni Panginoon Jesucristo sapagkat ang lahat ng nabautismuhan sa pangalan ni Panginoon Jesucristo may Holy Spirit. Sabi mo yan eh. Yes, pero wala akong sinabi na kahit walang pananampalatayang totoo at tunay at buhay, wala akong sinabi gano'n ha. Hindi ko nabuo. Pero hindi ko sabihin, hindi kasama yon. Hindi ko nabuo yung aking stand, yung aking, di ba sabi ko nga sa iyo lahat nga nung yung osas na tinatayuan ko, manampalataya ng buhay at to tama sa nag-iisang Diyos. Pangalawa, mabautismo sa pangalan ni Yahushua. At pangatlo, magbunga ka ng pag-ibig. Kaibigan, ang hirap isa-isahin dahil maiksi yung oras. O sige, pag-uusapan na natin yan sa Lunes, Usas. Mahaba ako, kung kalahat sa bandang gitna ako nagsimula, hindi ibig sabihin, wala yung umpisa. Sige, usap na lang tayo sa Lunes, Usas. Ganun. Pinagtagpi-tagpi mo rin pala. Kala ba bawal magtagpi-tagpi? Ano ka ba, bro? Kanina ka pa mali-mali. Hindi pagtagpi-tagpi yun. Di ba? Sabi, Mark 16:16, sumampalataya at mabautismuhan. Yung pananampalataya. Talata naman yan. Tagpi-tagpi nga. Kami, pinagbabawalan mo kami. Tagpi-tagpi ngayon. Tsaka gusto ko lang klaruhin yung sinabi niya. Sumali yung sinabi mo kagay na bro Mark na ang lahat ng nabautismuhan ay nagkaroon ng espiritu. Mali yun. Tama yun, basta may tamang pananampalataya, buhay ang pananampalataya. So lahat nga ng nabautismuhan sa pangalan ni Panginoong Jesucristo may Holy Spirit.
Yes. O sige, tatanungin kita dito. Oh. Wait lang, Brother John Ray. Oh, sige, Bro Jando. Oras to ni sige, Brother Angel. lagi. Kaya gusto ko sana maklaro, Bro Jando eh. Sige, Bro Jando. Okay. Sige, Brother Angel, meron pang 4 minutes sa pagtatanong ni Mark Umbaw sa'yo. Sige, Mark Umbaw, go ahead. Teka lang, ano ba sagot niya doon? Yung binabaan ba ng Holy Spirit, kaibigan, may sinabi ba ako na nung binabaan ako ng Holy Spirit, tapos na nakatanggap ako ng Holy Spirit, naging apostol ako, may sinabi ba akong gano'n, kaibigan? Kasi parang, pandaraya yan sa pahayag mo kanina eh. Meron ba sinabi? Ikaw ang nagsabi, Holy Spirit, dahil pinoint mo yung talatang yun. Kaya nga ang tanong ko sa'yo, yung talatang yun, ikaw ba tinutukoy doon? Yun ang tanong ko sa'yo kasi yun ang basihan mo. Diba? Sabi mo, mga apostol, ganito. Apostol yun. Anong connection mo doon? Ang layo mo, bro. Follow-up question. Kaya, nung sinabi ko ba, may sinabi ako. Kaya, nung sinabi ko yan, diba, sabi mo yun ang talata mo. Sinabi ako na, huwag ka mag-assume, kaibigan, teka lang. May sinabi ba ako, kaibigan, na apostol ako dahil nakatanggap ako ng Holy Spirit na kung saan yun din ang Holy Spirit na natanggap nila? Meron ba ako sinabing naging apostol ako dahil nung Holy Spirit banal na Spirit na natanggap nila, yun din ang tanggap ko, naging apostol ako? May sinabi ba ako? Brother Angel, meron mo rin siya sinabing ganun, Brother Angel? Wala. Wala akong sinabi tungkol sa apostol. Naiintindihan mo ba yung sagot ko? Hindi apostol ang sinasabi mo. Sabi mo kanina, binabaan ka ng Espiritu dahil noon sila ganito, ganun din tayo. Sabi mo, ganun din tayo. Nung mga apostol, Pentecoste, binabaan ng Banal Espiritu, kami rin, ikaw rin, kayo rin sa born again. Layo ng talata sa iyo. Next question. Kaibigan, ibig sabihin hindi ka pa binabaan ng Espiritu Santong buwaba sa mga apostol, hindi ka pa nakatanggap ng Holy Spirit na tinanggap ng mga apostol, hindi ka pa nakatanggap. Tama ba ako, kaibigan, Angel? Ang mga apostol, mga pare, ang mga nagbinyag sa amin, pare. Hindi sinasagot yung tanong ko kung natanggap niya ang isang Espiritu. Natanggap mo o hindi? Yes, natanggap namin dahil mga apostol, mga apostol, mga pare, tinanggap namin. Ikaw, wala kang connection sa apostol, hindi totoong Espiritu yung sa'yo. Kasi walang apostol na pare na connection. Wala ka nga connection sa mga apostol, bro eh. Nagbasa lang yung pastor mo eh. Nagbinyag na. Walang authority yung bro, ha? Ngayon, ang nangyari? Tanong mo, ganon? May espiritu? Of course, kami yung original nga eh. Kaya kahit sa kasaysayan, bro, sino connected ba kay Apostol Pedro? Si Pope Francis, hindi ikaw. Hindi si pastor mo. Wala kayong connection sa kahit anong kasaysayan. Ang pinaka-founder mo, walang connection sa mga apostol, bro. Kahit anong kasaysayan na kahit kwentong barbero, wala, bro. Sige, bro. Nasagot na yan. Okay. Next question ko kay Peter. Wait, no. Wala ko itatanong sa pahayag mo. Wala na ko itatanong kasi claim lang yan eh. Puro claim lang naman. Kaya hindi importante. Hindi ako nagki-claim. Ikaw. Ikaw ang i-claim apostol, binaba ng apostol, tapos ikaw, anong connection nun? Yung absolution ba, kaibigan, yung absolution na ibinibigay ng pare, prayer ba yan o hindi prayer? Absolution? Oo, yung absolution na binibigay ng pare. Yari, pinapatawad ka ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Ano ba yan? Panalangin niya yan sa Diyos? O utos yan sa Diyos? O anong klase yan? Panalangin niya ba sa Diyos o utos niya yan sa Diyos? Pinapatawad ka ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Ano yan? Ano pagkakaunawa niyo sa absolution na yan? Ano ibig mo sabihin sa absolution? Pagpapatawad, it's not a prayer, it's forgiveness. Ang forgiveness po ba? Yes, yung forgiveness. Bakit? Kasi anuman pahintulot niyo sa lupa, ipahintulot sa langit. Mga apostol yon, mga pari yon, mga bishop yon. Sa Biblia nandun. Kayo wala. Next question. Sa Biblia, bro. Sila mayroon, binigyan ng authority, Juan 20, 21, 23, ano man ipagpatawad nyo sa lupa. Mga apostol lang kausap, bro, hindi kung sino-sino. Next question, kaibigan. Ngayon, mga pari namin, ang mga successor nila, hindi kayo. Next question, yung forgiveness, nananalangin ba tayo pag humingi tayo ng forgiveness? Oo o hindi? O pautos yan sa Diyos? Yung forgiveness na ginawa nung pare, yung absolution, yung ba isa'y nananalangin? Kasi ako, alam ko pagkakaunawa ko, pag kayo ay humingi ng forgiveness, nananalangin tayo. Yung absolution bang binibigay ng pare, yung ba ay panalangin o pautos sa Diyos? Patawarin mo sila. Okay, time na. Time na. Napunta na doon sa absolution. Meron bang absolution?
Wala naman personalan to. Ay, wala. Oh, thank you. Salamat, bro. Sige. Ibigay ko muna saglit sa kay Brother Junre po sa kanyang clarification. Brother Junre, Yes. ano yung gusto mo i-clarify, Brother Junre? Doon sa sinabi niya bro dyan doon na lahat nga sila na nabautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo nagkaroon ng Holy Spirit. Gusto kong bigyan ng ginawa kung totoo ba yung sinabi niya kasi binawi bigla eh. Totoo ba yan o hindi? Totoo yun. Kung kukumplituhin mo yung aking statement of faith, ang statement of faith ko nagsisimula sa pananampalataya lahat eh. Sa tama at totoo at buhay na pananampalataya sa iisang Diyos. Lagi yan ang stand ko, kaibigan. Okay. Ang naging problema natin, kaibigan, nagsimula lang ako sa gitna ng aking paninindigan, aking pundasyon ng aking pananampalataya. Nagsimula lang ako sa gitna. Pero ang umpisa talaga niyan, lahat na nagsisimula sa pananampalatayang buhay at totoo totoo na pananampalataya at buhay. Okay, so okay na yan. Kahit mo mo nang ikumpleto nga sa akin lang naman yung sinabi mo na lahat kayo na nabautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo, may Holy Spirit. So, meron talaga. Yes, kapag may pananampalataya ka. Okay, nga, siyempre. Hindi naman yan mapapabautismo kung wala pananampalataya eh. Sige. Marami na pabautismo hindi walang pananampalataya. Okay, gusto kong bigyan mo ng mga sample. Bigyan mo ng lino to. Bakit sabi dito? May mga nabautismuhan na walang Holy Spirit. Bakit yes, dito? Yes, kaya mga sanggol, yung mga bata, hindi wala silang pananampalataya. Kaya di ba sa inyo hindi pwedeng bautismuhan ng sanggol? Yes, kaya nga walang Holy Spirit yung dito sa Gawa 8:16 so nabautismuhan pero walang Holy Spirit. 15:16. Pagdating doon ipinalangin ang dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sino ang nagsasabi ng totoo niyan? Pag-usapan na natin yan, Brother Junre. O kaya nga, kasi hindi ko narinig sa iyo nung nakaraan to eh. Ngayon mo lang sinabi to. Ang sabi sa talata, kaibigan, lahat na nabautismo ganito yung kaibigan. Hindi, ang question ko, wait lang. Ang question ko, ito, wag ka munang klaruhin ko, kasi sabi mo lahat na nabautismuhan sa pangalan ni Panginoong Jesucristo may Holy Spirit. Yan ang ano mo, pahayag. Ngayon sabi dito sa 15:16 sa may mga hindi tumanggap ng Holy Spirit, hindi sila tumanggap ng meron hindi tumanggap ng Holy Spirit, hindi sila tumanggap ng Holy Spirit sapagkat sabi sa 16, sila ay nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. So ang question ko ngayon, sino sa inyo ang nagsasabi ng tama ni Apostol ni San Lucas? Kasi San Lucas nagsulat niyan eh. Ikaw na nagsabi na nabautismuhan sa pangalan ni Panginoong Kristo may Holy Spirit ang lahat, o si San Lucas sabi niya may nabautismuhan sa pangalan ni Panginoong Hesus na wala pang Holy Spirit? Sino sa inyong dalawa ni San Lucas ang nagsasabi ng totoo? Malinaw yung talata, kaibigan. Malinaw sa talata na walang pag-uulit ng bautismo. Walang sabing hindi yun sa pag-uulit ng bautismo, bro. Hindi. Iba mo mo context. Hindi, makinig ka muna. Hindi kasi iba yung sagot mo eh. Ang alinaw ang sabi mo kaganina, kaya nga na-alarma ako kasi hindi mo naman to sinabi nung nag-debate tayo. Ngayon lang, pabago-bago yung doktrina mo eh. Sabi mo ngayon lang, kayong mga nabautismuhan sa pangalan ni Panginoong Jesucristo, lahat kayo tumanggap ng Holy Spirit. Si San Lucas, sabi ni San Lucas, may nabautismuhan sa pangalan ni Panginoong Jesucristo lamang, walang Holy Spirit. So magkaiba ang statement nyo. Kaya sino sa inyo nagsisinungaling ngayon? San Lucas o ikaw? Walang nagsisinungaling, kapatid. O paano walang nagsisinungaling? Sabi mo, lahat na nabautismuhan. Sa lahat nabautismuhan sa pangalan ni Panginoong Jesucristo, may Holy Spirit. Sabi mo, lahat ng nabautismuhan sa pangalan ni Panginoong Jesucristo, may Holy Spirit. Kay San Lucas, may nabautismuhan sa pangalan ni Panginoong Jesucristo, wala pang Holy Spirit. Sino nagsasabi ng totoo? Parehas kami nagsasabi ng totoo. Dahil kaibigan, ang bautismo sa pangalan ni Yahushua ay para makatanggap tayo. Isa sa tawag ito, pakinabang natin sa bautismo ay makakatanggap tayo ng regalo ng Holy Spirit. Ngayon, kaibigan, kung hindi pa nga dumarating, ito yung pagkakasabi ko sa inyo sa debate natin, kung hindi pa dumarating, hindi ibig sabihin hindi darating kasi nga binautismohan tayo sa iisang espiritu. Sa iisang tubig. Ikaw na ba dyan, At yung tubig na yan ay si Kristo. Okay? Sa 1 Corinthians 10:4 yata na magkamali. Ano ibig sabihin? Ako naman ang magtanong, Umbaw.
Sige po. Gusto ko yan. Okay. Ating balikan yung ginamit ni Brother John Reyes sa ikalawang Samuel 12:13. Yan, sige. Gusto ko yan. 12:13. Kailangan hanapin ko yan ha. Sige. Okay. Samuel. Sige, ready mo. Yan, 12:13. Sige, tuloy. Yan, tanungin kita ha. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako sa Panginoon. Yang ginawa ni David kay Nathan, kumpisal ba yan? Yes or no? Yes, kumpisal. Diba, nabanggit ko nga kaibigan. Sa Old Testament, pinalalapit tayo, pinagko-confess tayo ng kasalanan sa mga pare dahil wala pa si Yahushua sa panahon na yan. Kaya, nung dumating na si Yahushua, wala nang pare na high priest, kundi tayo, lahat na tayo pare. Lahat na tayo pare. Pwede na diretso tayo, kaya nga wala na yung sabat-sabat eh. Kung aaralin natin ang sabat, yung mga saserdote, hindi na nila pinapangilin ang sabat. Huwag kang mapunta sa sabat. Ibig sabihin, tayong lahat Kino-confirm ko lang. Tayong lahat, ngayon, ay saserdote na. Kaya isa na lang ang saserdote. Sa Samuel na yan. Naman, huwag mo kung ano yung certification. Sa first Samuel na yan, second Samuel na yan, sorry. Sa second Samuel na yan, ay ibig lang sabihin, doon talaga, inuutos talaga sa Old Testament na lumapit tayo sa pare. Doon tayo mag-confess na kasalanan at alayan ng dugo, mag-alay sila sa templo. Okay. Kaya patunay yan na yan yung mga nasa ilalim ng kautusan na kaya nga sinasabi ko nasa ilalim. Dami mong daldal eh. Simple lang naman eh. Confirmation lang naman eh. Pangalawang tanong. Ano ang reason bakit si David lumapit sa pare para mangumpisal? Para ipahayag kasi ang Diyos, ang revelation, kaya sinabi dito, ay yung pari nyo ba masasabi pa ng pari nyo dito na sagutin mo. Mamamatay sa nagawa mong kasalanan. Kaya ba nung pari nyo yan? Sagutin mo, bakit ibig sabihin, sabi mo kasi kanina, sige, tuloy. Walang silbi ang pangungumpisal kung walang absolusyon. So ang tanong ko sa iyo, bakit nangumpisal si David kay Nathan? Dahil, una-una Old Testament yan, wala pa si Yahushua. Pangalawa, kay Nathan, ipapahayag kung anong mangyayari sa anak niya, kabayaran ng kanyang kasalanan. Dahil hindi nagagawa ng pare yan. Magkaiba yan sa aral ng pare. Absolution lang, kutob-kutob. Tsamba-tsambahan, kung talagang totoo ba yan, talagang nagkukumpisal. Kutob-kutob, hindi katulad ni Nathan, talagang alam niya. May revelation talaga ang Diyos sa kanya na mapapahamak ang anak mo. Yes, tuloy. Okay na. Next na tanong. Sumagot si Nathan, pinatawad ka na ng Panginoon. Yes. Tanong, yan ba'y absolution o hindi? Absolution ng Diyos yan. Hindi kita pinapatawad. Pinapatawad ka ng Diyos. Kasi nga nakakausap niya ang Diyos na alam niya na mapapahamak yung anak niya. Kabayaran ng kasalanan niya. Alam ba ng pari yun? Magkaiba sa absolution ng pari yan. Magkaiba. Next question. Yes. Yung salita na pinatawad ka na ng Panginoon, saang bibig yan lumabas? Sa bibig ni Nathan kung saan may direktang revelation ang Diyos kay Nathan, kaya niya alam na mamamatay ang anak niya, kabayaran ng kanyang kasalanan na hindi nagagawa ng pare. Okay, so tinatanggap mo sa isang talatang yan, nandyan ang kumpisal at ang absolution, yes or no? Correct? Yes na yes, sinabi ko naman na mayroon ganyan, pero hindi yan wala yan sa New Testament na kung saan may high priest na tayo na direkta na tayong makakalapit, kaya yung tabing kaibigan sa templo na punit, di ba? Sabi makakapasok na tayo ng malaya, makakadirekta na tayo. Hindi kailangan. Kaibigan, sandali, mabala dyan do. Di ba yung pare, sila lang ang nakakapasok sa templo para mag-alay? Pinunit na yung tabing na yon para tayo ay makapasok na. Kasi lahat na nga tayo, saserdote, kaibigan. Kulang na oras ko para magbigay talaga. Confirmation lang naman eh. Kanina ka pa nagsalita ng abot sa tabing. Narinig mo ako abot sa tabing. Ang haba ng paliwanag nyo. Ako, kulang yung... Paano ko magbibigay ng talata, kaibigan? Sobrang hiksi na binibigay yung oras sa akin. Kasi very specific ang tanong. So, sunod na tanong, tinatanggap mo ba na sa talatang yan, naibigay yung hinahanap mo na isang talata, kumpisal at absolution sa isang talata na bigay ng talatang yan, tanggap mo ba yes or no? Yes na yes, sabi ko nga sa'yo, nasa Old Testament meron. Okay? Ngayon, nasa Old Testament meron. Pero,
hindi na yan applicable sa panahon natin dahil ngayong tabing nawala na, kaya lahat ng tayong mananampalataya sa sacerdote, inari na tayo matuwid, makakapasok na tayo sa templo ng hindi natin kailangan ng sacerdote dahil lahat tayong inaring matuwid, inaring ganap ay makakapasok na. Ibig sabihin wala na sacerdote na katulad ng pari na doon kayo magkukumpisal na siya, parang siya lang ba matuwid? Parang siya lang matuwid? Narinig na namin yan. Mali. Narinig na namin yan. Dito naman ako sa sa ginamit ni Brother Tata, Acts chapter 19 verse 18 ng The Voice. Teka. Ano? Acts? As a result, a number of people involved in various occult practices came to faith. They confessed their secret practices and rituals. Tinatanggap mo ba sa talatang ito yung mga occult practitioner na nag-confess sa mga apostol? Ano talata? Acts ano? Acts chapter 19 verse 18 ng The Voice. Tinatanggap po ba dito na ang mga occult practitioner ay nagkumpisal sa mga apostol? Yes or no? Yes. Pero wala naman sabi kasalanan dito. Sabi dito, ipinahayag, isinalaysay ang kanilang mga gawain. Wala naman kumpisal na wala kasalanan. Ano kasalanan? Occult practices nga eh. Occult practitioner, kasalanan yung mag-occult. Ano ba? Kasalanan. Pagbabarang, pangkukulam, occult practice niyan. Yan ang ikinumpisal. Hindi mo sabihin hindi kasalanan. Ikaw talaga. O ngayon, tinatanggap mo rito ngayon na sila ay lumapit sa apostol at nagkumpisal. Yung apostol na kanilang nilapitan para sila makapagkumpisal. Pare o hindi? Teka. Tingnan kaya talata. Limitado yung nakalagay sa akin dito. Sige. Acts 19. Acts 19 verse 18. Yung apostol na kanilang nilapitan para sila makapagkumpisal, mga pare yun o hindi? Dali, kaibigan. Saan yung sasabi mong mga pangbabarang, saan yun? Saan banda yan? Anong verse yun? Sabi ko, isa sa mga halimbawa ng occult practice, occulto ba? Kulto. Yung pambabarang, yung pangkukulam, isa yun sa mga occult practices. Ang nagkumpisal dito, occult practitioners. Basahin ko As a result, a number of people involved in various occult practices came to faith. They confessed their secret practices and rituals. Ang nangumpisal dito, mga okultista. Tanong, yung mga apostol na kanilang pinagkumpisalan, mga pare ba yun? Yes or no? Teka lang. Sandali, lang. Tagal naman. Bro, mahaba wala. 11 na bro. Okay. Ang pagkaunawa ko sa talata, ang malinaw dyan. Ang tanong ko sa iyo, yung mga okultista nangumpisal sa mga apostol. Yung mga apostol kung saan sila nagkumpisal, mga pare ba sila? Yes or no? Kaibigan, hanapin ko yung talata, sandali maghayagan kayo ng mga isa-isa. Ano lang naman bro, ano ba ang mga apostol bro? Mga pare ba o hindi? Pare na kung saan membro ng iglesia, ako, ang lahat Katolika. Sacerdote. Kaya nga magpahayagan kayo ng kasalanan sa isa't isa. Hindi yan bro, hindi yan ang tanong. Hanapin ko talata, kaibigan, sandali. Ayun, ito. Ang tanong ko sa'yo, itong mga okultista na nagkumpisal ng kanilang kasalanan sa mga apostol. Yes. Nag-yes ka. Yes, yung mga apostol kung saan sila nagkumpisal, mga pare ba yun o hindi? No, mga paring katulad natin. Mga pare. Na inaring matuwid, inaring banal. Hanapin ko talata. Okay na. Kasi sa mga paring inaring banal. Sandali, bibigyan ko yung talata. Pinagbibintangan nyo kung walang talata. Sasabihin nyo, puro ka interpretation. Bro, maya ka na magbigay ng talata pag hinanapan na kita. Sige. Maya ka na magbigay ng talata pag hinanapan na kita. So, kinonfirm ko lang na mga pari pala sila. Pero, ibig lang sabihin, kaya ko magbigay ng talata doon sa mga ibang talata, wala lang oras. Tanong, ayon sa Juan 20:23, ano ang gagawin ng mga apostol pag may nagkumpisal sa kanila? Magpatawad. Patawarin nila. Patawad, okay. Hindi ba tapos, kaibigan?
Yung humingi ng tawad sa kanila, patawarin nila. Kasi utos yun eh. Na kaya magpatawad ka sa nagkasala sa'yo. Yung nagkasala sa'yo, patawarin mo. Okay? Ngayon, ang sinasabi, kaibigan, yung kasalanan ng ibang tao, yung kasalanan ng ibang tao. Sakyan kita dyan. Tumahimik ka na. Sakyan kita dyan. Sige. Ayon sa Biblia, nagkasala sa'yo, pinatawad mo. Yes. What if hindi mo pinatawad ang nagkasala sa'yo? Walang kapatawaran yun. Ikaw ba mapapatawad o hindi? Hindi mapapatawad. O ngayon, sa Juan 20:23, kapag hindi nila pinatawad ang nagkasala, yung hindi nagpatawad ba, madadamay sa hindi pagpapatawad? Sorry, ano yung tanong? Juan 20:23. 20:23. Kung hindi nila patatawarin ang nagkasala, pati ba sila madadamay sa walang kapatawaran? Yes. Kaya pag humingi ng tawad sa iyo, nagkasala sa iyo. Kung babasahin ko rito, hindi yan yung sinasabi. Aminin mo sinungaling ka? Ano ulit? Ano yung hindi ko sinasabi? Kung babasahin ko, hindi yan ang sinasabi. Aminin mo sinungaling ka? Alin yung sinasabi kong hindi sinasabi ng talata? Alin yung sinasabi kong hindi sinasabi ng talata? Ngayon kita, kapag hindi pinatawad ng mga apostol ang mga nagkasala, pati ba sila hindi patatawarin? Ay, okay. Sorry. Yung, di ba sabi ko nga, instant ko nga sa Matthew 20:23, baptism. Sorry, nalito ko. Okay? Hindi. Sabi ko sa Matthew 20:23, ulit, nagkamali ako, sorry. Ba yung sa talata chapter 20, verse 23. Yes. Kung hindi patawarin ng mga apostol ang mga nagkasala, pati ba ang mga apostol hindi rin patatawarin? Yes. No. Baptism kasi tinutukoy dyan. Kaya, Brother Janjo, sandali lang. Ito yung pagkakataon ko para maintindihan yung talata eh. Iginiit mo. Iginiit mo bro na baptism yan bro. Yes. Tiningnan ko yung ano bro. Brother Janjo, pakinggan mo lang, saglit lang, mabilis lang to. Narinig ko na yung mga paliwanag mo kanina, Brother Tata. Mabilis lang to. 2023, tingnan mo ang talata. Tingnan mo yung talata. Pag hindi ka nagpatawad, diba, hindi ka patatawarin. Pero sa talatang niya, sa John 20:23, hindi patatawarin sa langit. Kasalanan na hindi magpatawad sa kasalanan eh. Tingnan mo yun ang kahulugan ng baptism. Pakinggan mo. Sandali, pakinggan mo kaibigan. Patutunayan ko sir, hindi yung personal na kasalanan na may nagkasala sa apostol na humihingi ng tawad, patatawarin ng apostol, patatawarin sa heaven. Hindi ganoon ang meaning yan. Kasi once na yung susunod na talata ang magpapatunay na baptism, bakit? Sabi, pag hindi mo pinatawad dito, hindi patatawarin sa langit. Bakit? Baptism yan eh. Sige, baptism. Sige. Yes. Kanina kapag git ng baptism, tingnan mo itong screen ko. Tiningnan ko ang cross-reference ng John 20:23. Ang cross-reference niya nasa Matthew 16:19. Kaya mo patunayan sa akin na Matthew 16:19 yan ay baptism? Yes, baba mo lang. Context yung kaibigan. Sige, Matthew 16:19 at Matthew 18:18, patunayan mo sa akin na baptism yan. Wait lang Ano yung talata sasabi mo? Matthew 16:19 at Matthew 18:18, patunayan mo sa akin baptism yan. Yan ang cross-reference ng John 20:23. Ayan o. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Ang kanyang cross-reference, Matthew 16:19 at Matthew 18:18. Patunayan mo sa akin na yan ay baptism. Tama, sandali lang. Patunayan mo sa akin na Matthew 16:19 ay baptism at ang Matthew 18:18 ay baptism. Patunayan mo sa akin. Yes, ito. Ibibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Sa baba, di ba? Kaibigan. Baptism ba yan? Unless yung a man be born again. Unless a man. Baptism ba yan o hindi? Yes. Kailan inutos ang baptism? Sa Matthew 16 o sa Matthew 28? Kay Peter yan binigay, tama? Kay Peter. Matut ka. Saan iniutos? Saang talata sa Biblia iniutos ang bautismo? Sa Matthew 16 o sa Matthew 28? Isa lang ang author, una. Pangalawa, kanino binigay? Kay Peter. Matthew 28. Noon ko sa'yo, napakaliwanag. Saang talata inutos ang baptism? Nangaral siya ng baptism. Malinaw? Ang tanong ko, saang talata inutos ang baptism? Matthew 16 ba inutos yan? O sa Matthew 28 inutos yan?
Sa succeeding verse pa, sa mga susunod na verse pa. Pero ang malinaw dyan, kay Peter binigay. Ano pinangaral ni Peter? Repent and be baptized. Tumagot ka. Oh. Wag Sa Matthew wag mo kaming lokohin ng harapan. Tinatanong kita kanina. Saan sa Biblia mababasa iniutos ang magbautismo? Matthew 16 ba o Matthew 28? Sa Matthew 28 at sa Acts 2:38. Ngayon, pero malinaw, kay Peter binigay. Alin ang nauna? Matthew 16 o Matthew 28? Matthew 16. Matthew 16. Yes. Paano patutunayan sa akin na Matthew 16 ay baptism kung sa 28 pala iniutos? Dahil miski nga yung utos sa Matthew 28 natupad pa sa Acts 2:38. Kaibigan, yung Matthew 19 natupad pa nga sa Huwag kang mag-invento ng ibang sagot. Ang liwanag ng aking tanong. Kay Peter Paano mo mapapatunayan sa aking baptism yan kung sa Matthew 28 pa pala iniutos? Sagutin mo. Kasi nga po kay Peter yan ibinigay. Ano pinangaral ni Peter? Repent and sa baptism sa pangalan ni Sige. Yes, Ibig mo bagang sabihin sa Matthew 16 pa pala iniutos ang magbautismo? Ulit ano tanong? Ibig mo sabihin na sa Matthew 16 pa pala iniutos ang magbautismo? Hindi, inutos yan sa Matthew 28 pero ginanap nila yan Acts 2:38. Paano mo mapapatunayan sa akin na ang Matthew 16:19 at ang Matthew 18:18 ay bautismo kung sa Matthew 28 pa pala iniutos ang bautismo? Alam mo kung bakit? Sa Acts 2:38 kaibigan, ibinilang silang mga yung mga nabautisman. Kaibigan, yung mga naligtas, yung iglesia, nagsimula saan? Sa Pentecostes. Huwag ka tumakbo na hindi ko tinatanong sa'yo. Susi sa langit, kaharian ng langit. Ano yung huwag kang pumunta sa hindi ko tinatanong sa'yo. Ang tanong ko sa'yo, paano mo mapapatunayan sa akin na bautismo ang Matthew 16:19 at Matthew 18:18 kung sa Matthew 28 pala iniutos ang bautismo? Dahil kay Peter yan ibinigay. Sa mga apostles binigay, pero specific, binigay kay Peter kasi si Peter ang magpapahayag ng Acts 2:38. Sige. Siya ang magpapahayag ng Acts 2:38. Palitan ko yung tanong. Sige. Sa Matthew 16, ilang apostol ang binigyan ng susi? Lahat. Pero si Apostol Peter lang ang naisulat na nangaral, unang-unang nangaral nung kapanganakan ng iglesia ng Acts 2:38. Sige bro, basahin mo nga bro. Yes, na ang ibang apostol nakatanggap ng susi. Ay, iba pa mo yung talata. Yung binigyan mo talata, sandali. Saan yan? Acts? Matthew 16:19. Sa baba, ano na yan, plural na yan, sila na lahat na yan eh. Sige, Matthew 16:19. Wait lang, hanapin ko. Sige. Sa akin na silang lahat nakatanggap ng susi. Yes, oo. Kung paniniwala nyo hindi, ay malaking, pwede natin pagdebatihan yan. Magandang saan nga? Anong talata? Sadali lang, relax. Nandito lang yan, sa baba lang yan eh. Oo. Ano yung talata? 18? Naduduling kasi Matthew 16:19 at Matthew 18:18. Hindi, sa 16 tayo, yung susi. Okay? Susi. Sa susi tayo, Matthew 16. Sige, susi. Saan mo nabasa na ang ibang apostol nakatanggap rin ng susi? And then change the disciples. Tayo lang okay, sabi. Tayo lang Sige. Paano ba nagpagano kung CD? Teka lang, hindi ko mahanap yung talata pero may isa ba lang. Meron yan. Tandaan mo yung sabi mo kaibigan ha. Tandaan mo yan, Brother Janto. Panindigan mo. Pinakita mo lang sa akin na talagang wala kang alam sa Biblia. Si Pedro lang ang binigyan ng susi. Sigurado ka, kaibigan? Si Peter lang ang binigyan ng susi? Sigurado ako, biblically. Si San Pedro lang dyan ang binigyan ng susi. Sigurado ka, kaibigan? Sigurado ako, hinahabol kita. Magbigay ka ng talata nga. Sige, wag lang ngayon. Ibang topic kasi ito. Talagang walang talata. Hindi, meron yan, kaibigan. May meron yan. Kung ano pa nila. Magkukunwari ka pa. Alam mo, ito na. Tapusin na natin to. Tapusin na natin to. Magbibigay lang ko ng conclusion ko. Tapusin na natin to. Brother Jando, ako rin. Sige, ikaw na mauna. Ako na muna. Sige. Bigyan kita ng 2 minutes.
Okay. 2 minutes? Ano yung kaibigan? 2 minutes na lang. Yung sa 5 akin, minutes pa lang. 2 minutes mo sa akin eh. Ako 5 minutes mismo 2 minutes, huwag kang mag-alala. Grabe. O sige, gawin din 5 minutes. Yeah, salamat. Pinapahapa pa nito, tapos puro daldaw. Wala namang ebidensya. Okay. O sige, babigyan kita, 5 minutes. Salamat. Okay. Start now. Unang, di ba, malinaw sa unang pahayag ko palang na-anticipate ko lahat ng mga palusot na gagawin ng ating mga katalakayan. No? Una, kukuha yan ng confession at absolution sa Old Testament. Na-anticipate ko na siya sa Old Testament. Pangalawa, pagtatagpiin yung talata sa New Testament para palabasin ng pwede pa gawin yung sa Old Testament. Kaya sabi ko nga, nasa ilalim sila ng kautusan dahil ginagawa nila yung ginagawa sa Old Testament na taon-taon na ginagawa ng mga Hudyo. Kaya nasa ilalim sila ng kautusan, kaya nalaglag sila sa ilalim ng biyaya. Napunta sila sa ilalim ng kautusan. Ngayon, ano yung sinasabi ni Brother Angel kanina? O pinalalabas na pari lang ang banal, ang matuwid, hindi yung mga tinubos. Hindi kasama yung mga tinubos, binayaran na Yoshua sa kanilang mga kasalanan, inaring ganap, inaring matuwid, hindi kasama yon. Ang matuwid lang, ang banal lang, ay ang mga pare. Kasi sila lang ang pwedeng mamagitan sa Diyos at sa tao. Maling-maling katuruan yun. Kaya nakakalungkot, kapag hindi ka nanampalataya na sa pangako na ikaw inaring banal, inaring matuwid, pinangakuan ka na lahat ng kasalanan mo eternal redemption, magpakailanman, nililinis ka. Ibig sabihin, continuous. Kaya nga, yung isang talata ni Brother Tata, ang ganda talata niya yun, pero bumabalik, nagbubumiram sa kanila. Bakit? Linilinis. Present, continuous. Present, progressive. Bakit? Bakit ganun? Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, hindi yung kumpisal ang nagpalinis sa kanila, kundi yung dugo ang naglilinis. Pero natural, i-confess natin yun sa Diyos, hindi sa pare. Kung hahanap sila ng talata, i-connect sa taaral nila na, alam mo, malinaw naman kung bakit ko tinatanggihan, minamalian ang turo ng kumpisal. Alam nyo kung bakit? Obligasyon natin lumapit sa pare para patawarin yung mortal sin natin at bigyan tayo absolution. Ito nga yung nakakatakot doon. Ang sabi, wag niyong ipanalangin ang kasalanang nakakamatay. Yung mortal sin na sinasabi na wag mong ipanalangin. Kaya tinanong ko yun sa kanila ano yung panalangin na yun? Yung pinapanalangin mo yung pagpapatawad ng kasalanan ng taong yan? Sabi niya, yes. Naputol yung tanungan, hindi na pala niya sinagot yun. Pero ano ibig sabihin? Wag niyang ipanalangin yung kasalanang ikaw mamatay. Diba? Hinihingi mo na kapatawaran sa Diyos yan ng mga pare. Talagang kaya isa pa sa dahilan kung bakit ayoko bakit mali ang katuruan ng kumpisal sa pare na may absolution, humahalili na sila sa Son of God na kung saan, kung bibilangin natin yung number na yan, yung Vicar of Christ. Alin yun? Alin yung Vicar of Son of God? Ano ibig sabihin? 666, yung marka ng halimaw. Anong ibig sabihin? Humahalili. Bakit? Hukom na sila Pag ang pare, ang ginaganap niyan, tagapagligtas, hukom, tagapamagitan, at ama. Bakit? Father, nakaluhod yung mga nagkukumpisal, nakaluhod yan sa kumpisal Father, or forgive us, forgive me for blah 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 blah. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Humahalili na siya sa ama, humahalili na siya sa tagapamagitan, humahalili na siya sa hukom, humahalili na siya sa tagapagligtas. Kasi kulang yung ginawa ni Yahushua Kulang. Bakit hindi ako nagbibigay ng talata? Doon na lang umikot si Brother Tata, wala akong binibigay ng talata. Kahit naman di ko bigay ng talata, alam nyo naman na isang ama Alam nyo naman na isang hukom Alam nyo naman alam mo, mauubos na yung oras konti lang ang binibigay yung oras sa akin Di ba, kaibigan? Tapos, babasahin ko pa sa talata. Hindi wala na ako na-i-present. Pero alam nyo yun, na yung nasa ilalim ng kautusan, nasa ilalim ng sumpa at walang kaligtasan. Kaya gusto ko yung mga kasama natin sa Katoliko umalis sa ilalim ng kautusan. Bakit? Kasi walang kapatawaran na pag nasa ilalim ka ng kautusan. Sila taon-taon kailangan magkumpisal. Kailangan, nasagasaan ka. Ito yung nakakatakot na katuruan nila. Pauwi, papunta ka na ng simbahan. Papunta ka na. Gustong-gusto mo na magsisi sa iyo na gawang kasalanan. Nasagasaan ka. Nagkagera. Namatay ka. Impyerno ka? Saan ang justice noon?
Saan ang just? Sabi na nga ng Diyos, binayaran ko na. Eternal redemption. Binayaran ko na magpakailanman ang iyong kasalanan. Tapos, ginagawa sinungaling ang Diyos. Kailangan punan ng isang pare na isang makasalanan din naman. Alam mo, yun yung gusto kong maintindihan nila. Hindi ako against sa confession sa pare. Yung pare nagkaroon ng absolution. Pero, linawin natin. Yan ba ay nasa New Testament? Tinupad niya. Shadow yan ni Yahushua na pagdating niya. Time na. Ako naman, 5 minutes. Pareho tayo, ha? Okay. Ikaw nga, pati ako 5 minutes. Si Angel kanina nag 5 minutes na rin. Oh. So patas lang tayo. Yes. Ako naman ang magbibigay ng 5 minutes. Tinan umalis. Teka lang, sumiga lang ako. Wait lang, time pause ko muna. Kasi nakikinig ako kaibigan, naka-speaker ako. Sige, eto. So, kanina, napatunayan na ang mga nagkakasala lumalapit sa pare para magkumpisal. Di nasa Biblia nga magkumpisal. Masama ba yun? Hindi. Talagang nagkumpisal ang mga makasalanan sa pare. Bakit sila sa pare nagkukumpisal? Kasi yung mga pare, sila yung tagapamagitan ng Diyos sa mga tao. Yung pare. Ngayon, kaya sila nagkukumpisal kasi ang pare ang channel. In-extend ng Panginoon ng kanyang kapangyarihang magpatawad sa mga pari mismo. Kaya si David lumapit kay Nathan. Nagkumpisal, inamin niya, kumpisal yon. Pangalawa, nagbigay ng absolusyon. Ibig sabihin, biblically napatunayan, ang paglapit sa pare para mangumpisal, biblical. Inamin niya, nasa Biblia yon. Old Testament. Biblia Old Testament nga. Sa New Testament, ganun din naman Yung mga occult practitioner, nangumpisal sa mga apostol. Di biblical nga. Magkukunwari pa kasi. Ang dami lang dinaldal Pangalawa, yung absolution. Tingnan mo ha. Ating basahin yung sinasabi. Yung sinasabi niya na kapag nagkasala sa iyo, patawarin mo. Kung hindi nagkasala sa iyo, pag hindi mo pinatawad, damay ka. Hindi yun ang 1:20-23. Yun ang nasa Mateo 6:14 hanggang 15. Palibasa kasi walang alam sa Biblia. Ito, 6:14 hanggang 15 ng Mateo, sabi ganito. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Sa Mateo 6:15, pag hindi ka nagpatawad, damay ka, hindi ka rin patatawarin. Hindi ito yung ibinigay sa 1:20-23. Yan nga sinasabing hindi yan Sa 1:20-23, authority yun, autoridad yun. Tinabasahin natin sa 1:20-23 ha. Anong sabi dito? Ating simulan sa 20:21. Sabi dito, ganito. Pagkasabi niya nito, ito tayo sa 21. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay sinusugo ko rin. So, si Kristo, sinugo ng Ama. Anong ginawa ni Kristo? Nagpatawad ng kasalanan. Reklamo nga yung mga Parisiyo Kasi nagpatawad siya ng kasalanan Ngayon, dahil si Kristo isinugo, siya naman nagsugo sa mga alagad niya. Kayo'y isinusugo ko rin. Pagkasabi niya ito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin ninyo ang banal na espiritu. Saan nangyari ito? Ito ay nangyari sa loob ng kwarto, sa loob ng bahay. Yung bautismo, nangyari yun sa bundok ng Galilea. Yung pag-utos na humayo kayo sa buong bansa, gawin silang aking mga alagad, nangyari yon sa ibabaw ng bundok na nasa Galilea. Yung 1:20-21 hanggang 23, nangyari ito sa loob ng bahay, sa upper room mismo, sa Jerusalem. Sabi, tanggapin nyo ang banal na espiritu kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao. Sino ang magpapatawad? Sino ang magpapatawad? Ang magpapatawad yung pare. Pinatawad na siya ng Diyos.
At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Sino ang hindi nagpapatawad? Yung pare. Sino nagpapatawad? Yung pare. Pero yung kanilang pagpapatawad, yun ay katumbas ng pagpapatawad ng Diyos. Yung kanilang hindi mapapatawad, yun ay katumbas ng hindi mapapatawad ng Diyos. Kaya nga silang ginawang channel eh. At yan ay cross-reference sa Matthew 16:19, authority yan. Ano man ang kanilang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. Kung pinatawad nila, pinatawad ka. Kung hindi ka nila patawad, hindi ka pinatawad. Kaya ang kumpisal ng Katoliko, biblical. Sa kanya, puro daldal. Walang ebidensya. O, di, butata, humalili. Hindi ko pa nabutan yung humalili. Next time na itong humalili.